Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang sa Headquarters Coast Guard Maritime Safety Services Command, Cavite Boy Bay, Sangli Point, ay pinangunahan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant for Administration, CG Vice Admiral Alan Victor de la Vega, ang turnover ceremony ng bagong itinayong Maintenance and Repair Group Workshop Facility mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Ayon sa Chief of Mission for U.S. Embassy in the Philippines, Robert Ewing, titiyakin ng pasilidad na ito ang patuloy na operasyon ng mga maritime assets ng bansa. Dagdag pa niya na marami pang paparating na pagkakataon para sa kolaborasyon ng dalawang bansa. Nagbigay naman ng pasasalamat si De La Vega sa Estados Unidos para sa pasilidad at binigyang diin ang kahalagahan nito sa bilateral na relasyon ng Pilipinas at US. Ayon pa kay De La Vega, ang bagong pasilidad ay magpapahusay sa kakayahan ng bansa na pangalagaan ang maritime territory nito. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Hapon sa Parañaque matapos nitong kidnapin at gahasain ang isang babae ng higit sa 4 na taon na ang nakalipas. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang arestado ay si Sugihara Hirotaka na sinampahan ng deportasyon noong 2021 dahil sa kanyang paglabas sa batas ng immigration. Samantala, nilinaw ng ahensya na hindi ito pahihintulutan pang makabalik ng bansa at kasalukuyang nakadetain sa BI Warden Facility para sa kanyang nalalabing deportasyon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa hanay ng kapulisan. Ito ay kaugnay ng isinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes na umano'y destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, wala naman umanong natatanggap ang administrasyon ng destabilization plot mula sa mga aktibong pulis. Aniya, posibleng mayroon umano sa mga retirado na. Panawagan pa niya, dapat ay maging propesyonal ang kapulisan at militar sa kanilang trabaho kahit na hindi siya ang binoto ng mga ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan ay nakiisa ang Philippine Army sa iba pang pangunahing sangay ng serbisyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng US Armed Forces sa naganap na maritime strike exercise ng Balikatan sa kahabaan ng baybayin ng Ilocos Norte. Kabilang sa pagsasanay sa maritime strike, ang pagsasama-sama ng naval assets, air at land assets na siyang naging layunin ang pagpapalubog ng BRP Lake Caliraya. Ayon sa Philippine Army, ang nasabing aktibidad ay isang bilateral exercise sa pagitan ng AFP at ng US Armed Forces na isinagawa upang palakasin ang bilateral interoperability sa magkasanib na operasyon bilang suporta sa territorial defense of the Philippines. Magsisimula na sa Lunes, May 13, ang mas mahigpit na clearing operations sa mga kalsada ng lungsod ng Pasay. Pagtitiyak naman ng pamahalang lungsod, may plano naman ito para sa mga negosyanteng maaapektuhan. Tunghayan ang aking ulat. Maghihigpit na umano sa susunod na Lunes, May 13, ang Pasay Local Government Unit sa clearing operations nito sa mga kalsada ng lungsod. Ito ang inanunsyo ni Pasay City Administrator Attorney Peter Manzano. Pakiusapan na po natin sila na kusa na po nilang tanggalin ang mga nakakasagabal sa daan at mga illegal na struktura sa mga bangketa. Ito po ang proseso ng ating clearing operations. Kasama umano rito ang mga sasakyang iligal na nakaparada at mga hindi otorisadong tindahan sa mga lansangan.
Ngunit pagtitiyak ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, hindi naman umano maaapektuhan ng clearing operations ang negosyo ng ilang mga residente. Patuloy naman umano ang pagpaplano ng LGU sa maaring lipatan ng mga street vendors. Dito meron po kaming partnership din with PRA na talagang humihingi ako ng lugar doon po sa may reclamation area. Mahaba po yun na kung saan yung ating mga street vendors ay amin pong mabigyan ng pagkakataon na maitinda rin ang kanilang mga wares. Inanunsyo ito sa Bagong Pilipinas Kick-Off Ceremony sa Pasay kasama ang matataas na opisyal ng lungsod at mga barangay official. Ito umano ay bilang pagpapaigting ng pagsuporta sa programa ng Administrasyong Marcos ukol sa kalinisan at kaayusan. At una pa lang po ito dahil marami pa po tayong events and activities in support of these advocacies towards community development and whole-scale nation building. Kasama din sa nasabing programa ang pamimigay ng financial assistance para sa mga opisyal ng barangay ng Pasay. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paglakas ng sektor sa agrikultura sa unang 3 buwan ng taon 2024. Ayon sa pag-aaral, ang industriya ng pagsasaka at pangingisda ay nakaambag ng higit sa 400 bilyong piso sa bansa o tumaas ng halos 6% sa produksyon ng mga pangunahing bilihin. Naging mainam ang nasabing pagtaas na ito ayon sa kasalukuyang administrasyon dahil patuloy pa ring bumabangon ang sektor ng agrikultura sa kabila ng bantang dala ng El Nino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.